Hello mga kapatid! Welcome muli sa aming Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church, where we practice what we preach. Kagaya nga ng dati, simple lang naman ang ating mga pag-uusapan, mga essential needs kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. E ngayong araw na to, kasama natin ang isa sa ang aking kuya. Yun. Ayan, isa sa mga naging mentor ko din dito sa church. Anong time na meron siyang OJT dito sa church. And malapit na siya sa puso namin. Welcome po natin, galing siya ng Calvary Reformed Evangelical Church sa Pasig. And welcome po natin si Pastor Rico. Pastor, welcome po. Yeah, nice to see you again, Marlon. Nice to see you. Miss ka na namin, kuya. Oo nga eh. Tagal na natin di nagkita, personal. Yes. Oo, matagal na. Although hindi naman siguro 7 years, no? Pero 7 Parang years hindi nung umalis ako dito lumipat ako ng ibang church. Church. Pero kamusta ka naman, kuya? Okay naman, sa awa ng Diyos ay doing well naman. So, doon may mga problems, pero kasama naman yun sa Buhay. Kristiyano natin. Diba? May mga Pero struggles. masaya ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kanina, kuya, doon sa preaching nyo kanina, actually, binabasa ko din niya yun. Sabi ko, ano tatanong ko dito kay kuya? Sabi ko, tatanong ko dito. Tapos, actually, hindi ko talaga ganun pa ka-graphs nung una kong binasa. Yeah. Until nung sinend mo yung PowerPoint. Yep. Tapos okay. Tapos sabi ko, doon ko na-gets. Mm. Kanina, sabi niyo po, habang nakikinig ako, ito yung verse na isa sa mga pupo ko. Kasi ito yung mga nasa pinakaunahan niya. Yep. Yung sinabi doon yung ang taong nag-aakala na marami siyang nalalaman ay kulang pa rin talaga sa kaalaman. Yan. Marami po kasing ganitong mga Kristiyano ngayon. Yep. Na parang pag may nalaman na silang something, parang ang tingin na nila sa sarili nila. They're proud. Oh, proud. Ako na yung marunong ako kaysa sa'yo. Mm. And sometimes, nagli-lead to distraction ng pagiging isang Kristiyano. Kasi sa sobrang dami nilang kaalaman, nagbibigay na sila ng direction na hindi na biblical. Yep. Kaya nagkakaroon na ng confusion doon sa community, doon sa isang iglesia. And nagkakaroon ng iba't ibang perception, paniniwala, Yep. na hindi talaga nagtutugma doon sa kung anong sinasabi ng Biblia. May napanood nga po yung clear-cut seat. Parang minsan, hindi naman talaga sinabing kasalanan sa Bible, pero dahil mo na nalalaman, sasabihin mo, kasalanan yan. Yep. Na Parang yung easy point yung finger mo sa ibang tao agad. Oo. Mga ganun po. Pero kayo po, kuya, syempre, nagpapastor na po kayo, and I know na talagang pinag-aaralan nyo na yung salita ng Panginoon. At marami na rin po kayo nalalaman patungkol sa salita ng Panginoon. Paano nyo po pinapaalala sa sarili ninyo na to stay humble and to listen din sa mga sinasabi? And paano naman po kayo nagtuturo sa mga taong hindi pa ganun kalakas yung pananampalataya sa Panginoon? So, maganda siguro i-settle muna natin yung sa word na knowledge. No? Knowledge itself is not bad. Hindi yan masama. And the Bible actually eagerly parang commanded us to know more about God, no? Kailangan lumalim yung pananampalataya mo sa Panginoon. And all the mysteries from the counsel of God, from the Bible, commendable if you pursue yung knowledge. Walang problema dyan. But the problem is yung kapag naging head knowledge na lang siya, then that is the problem. It's possible. No, yung Romans, yung Book of Romans, yun yung sinisettle ni Pablo. Maraming alam yung mga Kristiyano, pero nakalimutan nila yung pananampalataya nila. So pwedeng head knowledge lang, no? At hindi talaga sila nananampalataya sa Panginoon. Yung knowledge na meron tayo, especially biblical knowledge, dapat maglilid yan sa humility. Oo, may nabasa akong isang libro na palagi kong inaalala, no? Sagot na rin doon sa tanong mo. Palagi kong inaalala, sabi niya, limutan ko yung author, pero sabi niya, the more you know about God, the more you do not know about Him. Ganun ang konsepto ni Pablo dun sa verse na binasa mo. Ano mang nalalaman mo ngayon, mas marami at higit pa yung hindi mo alam patungkol sa Diyos. Doon sa pag-unawa na yon, dapat magdala yun sa atin sa pagpapakumbaba. Kung marami akong alam ngayon, tingin ko, kaya nga sabi yan, di ba? Tingin mo marami kang alam, pero mas marami pang hindi mo alam. Yung ganong klaseng pag-unawa, dapat magdala sa atin sa pagpapakumbaba. No, hindi sa kayabangan, hindi yung parang kukondenahin mo yung kapwa mo, parang andali mong, alam mo yun, yun yung legalistic eh. Yung marami kang alam pero wala ka ng puso. No, Wala empathy. Unless yan ay public sin.
So yung mga kasalanan na talagang may epekto sa church. Kaya nga, in-emphasize ko kanina sa sermon, is very important din yung discipline. Hindi yun masama. Because that's one of the true mark of the true church. You need to correct one another, rebuke one another kapag may nangyayaring mga kasalanan. At trabaho yun ng minister, trabaho yun ng pastor. So, yun. Yung mga knowledge na meron tayo, it's not bad itself. Pero, dapat palaging magdala yan sa pagpapakumbaba. The more you know about God, mas lalo mo nakikita yung hindi ka karapat dapat sa harapan niya. And yung knowledge na meron tayo is God-given. Kaya walang reason para maging boastful, maging ma-pride. Kasi yan, ibigay lang din naman ng Diyos sa'yo. Unless kiniklaim mo na sa'yo galing, then magkakaroon ng magiging pride. Yung pagiging proud dun sa mga bagay na na-achieve mo. Pero kung yan ay ina-acknowledge mo that it is only by the grace of God, then humility comes after that. Kasi talagang iba talaga boastful eh. Totoo naman. Parang, kaya nga minsan, ito naman po, kaya minsan parang mas maraming hindi sila nawiwin dahil dun sa karunungan na meron sila. Kasi nga, sometimes nagiging boastful na lang sila. Wala nang empathy po. Yan ang empathy. Yeah, it's very important yung empathy din kanina. You need to have concerns to your fellow believer. And if you want to reach other people, yes, speak the truth to them, but in a way na hindi condemning. Yes. Yeah, yung parang wala na silang pag-asa sa buhay nila. Then, kung yan ay yung hindi man talaga mananampalataya, alam naman natin, talagang ang pag-asa meron sila kay Kristo. Kung hindi sila maniniwala, then wala talagang hope when it comes to salvation. Pero, you need to preach it in a way na hindi naman is-sugarcoat eh. Hindi naman walang sugarcoating. Pero, in a way na, sabi nga ni Peter with gentleness. With gentleness, speak the truth in love. Hindi yung parang galit ka or dahil lang kinukondina mo siya. But be direct. Speak the truth in love and with gentleness. Yeah. Tama po, kuya. Kanina po, isa pa din po yung pinopoint niyo tungkol sa Christian liberty. Yeah. Makalayaan natin mga Kristiyano. Malaya naman na tayo sa, maliban sa sinabi ng Panginoon, malaya tayo sa kasalanan. Malaya din naman tayo gawin yung Hindi tayo parang robot. Hindi tayo parang robot. Na kinokontrol. Pati yung pagsuot mo ng damit, control ng Diyos. Hindi naman sinabi na, kailangan puti ka ngayon. Wala namang ganun yung Panginoon. Kasi meron tayong kalayaang ibinigay ng Diyos sa atin at ini-enjoy natin. Pero binigyan ng diin doon ni Paul yung boundary. Boundaries, yeah. May limit. Sabi doon sa 1 Corinthians 8:9, ngunit kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, mag-ingat kayo dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong may hina sa kanilang pananampalataya. And kanina po, pinoint out nyo din. And ako, pinopoint out ko din tayo. Minsan kasi parang, halimbawa po sa pag-iinom. Yeah. Kanina, very important topic. And I think very relatable topic. Kasi maging issue siya ng maraming Kristiyano rin. Yan sa pag-iinom. Hindi talaga siya clear-cut na kasalanan. Very clean, di talaga. Walang sinabi yung Panginoon patungkol doon sa kasalanan ng pag-iinom. Pero ang sinabi ng Panginoon, tungkol sa paglalasing. Yung parang buhay mo na ang alak. Like yung in-explain ko kanina, buong araw, parang naging Diyos mo na yung alak. Then that's drunkenness. Oo, drunkenness. Talagang lasing ka talaga every Kaya other. sa Jessica Soho nga, nabanggit ko kanina, di ba? Parang hindi siya buhay pag di siya nakainom. May gano'n, oo. Parang addiction. Addiction, yeah. Part na ng buhay mo. It's ginagawa mo. improper kasi yun sa pagiging Christian. Yeah. Pero doon naman sa pag-iinom, pinoint out nyo din po na kung sa tingin nyo, yung pag-iinom na yan ay magiging dahilan para yung kapatid mo, matiso doon sa, mag-stumble doon sa kanyang pananampalataya. Huwag mong gagawin. Yeah. Pwede, kasi like yung sinabi ni Pablo, doon sa dulo ng verse, kung ang pagkain ko ng karne, ikakatisuran ng ibang tao, hindi ko na gagawin. Oo, kasi pinag-aawayan pa nila kung kakainin ko ba to o hindi. Kakainin. Yes, you can justify na wala naman ako nilalabag na kasalanan. Sabi ni Pablo, wala naman talaga. Kasi yan ay hindi naman totoo yung mga Diyos-Diyosan na inalaya niyan. Pero may epekto yan sa iba. Yan yung pinapaliwanag ko kanina. Kaya sabi ko, ang hirap din ng verse. Kung sin kasi yan, madaling explain eh. Pero nandun siya sa boundary na hindi siya gray area. Tinanggap siya ng Bible na hindi siya kasalanan. Pero may masamang epekto sa iba. So you need to be careful dun sa bagay na yun. So ang reminder sa atin, you need to be careful to exercise yung Christian liberty na meron tayo. May instances na po ba sa inyo, kuya, na parang
may ginagawa ka, tapos sa tingin mo, na-stumbled yung iba, Iba. na kailangan mong itigil? Very important question yan. Ano? Medyo mahirap din. I think one of the problem if you seek the truth, kagaya ng sinabi mo, may mga knowledge ka sa mga bagay-bagay and even sa mga scene. There are times na during my youth years, no, bago ako sa seminary, very yung word na legalistic in a sense sa isip. Alam ko totoo kasi sasabi ko. So there's a tendency na you easy point out yung tao without understanding them. Okay. It's okay to rebuke them, but you also need to understand kung saan sila nanggagaling. And that's I think yan yung bagay na nangyayari. Na the way you deliver your correction is not edifying. So nagkakos siya ng parang nagkakaroon ng discouragement and very condemning. So you need to be careful din dun eh. Kaya nga yung word ko kanina, speak the truth in love and with gentleness. O, kasi there's a possibility na kahit maganda yung nasa tama ka, kahit maganda yung purpose and inutos sa'yo ng Diyos na gawin yan, kailangan ko pa rin sabihin ng maayos sa tao. Oo nga po eh. Hindi naman sinasabing hindi mo gagawin. No, unloving naman pag di mo ginawa yung correction when it comes to sin. Pero gawin mo in a way na hindi siya condemning but with love towards others. Pakiliwanag mo na mahal mo siya. So there are times sa buhay ko na hindi ako ganun. Okay. Yeah, very condemning in a sense na I can easily judge people. I think hindi siya judgment eh, consistency. Consistent ka dun sa alam mo pero wala ng grace. So there's a possibility din na ganun. So you need to be, I always remind myself na I need to be careful with that. Talagang, minsan kasi, ito po yung problem eh, isa sa mga problem. And problem ko po, hindi ko po alam kung paano ko i-approach yung tao. Kaya nung sinabi niya na, you should understand kung saan sila nanggagaling first before mo i-approach. Kasi minsan, pag hindi mo alam, sobrang sensitive pala ng tao. In-approach mo in a way na katulad ng pag-approach dun sa mga tao, hindi naman ganun ka-sensitive. Yeah. So, may ibang effect sa kanya yun. Na kahit papaano, sabi nga, with gentle and love. Sa akin kasi, tatanggapin mo rin yung katotohanan na kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-gentle yung pag-approach mo minsan sa tao, kapag guilty, parang tigre pa rin yan. Yes, masasaktan. Oo. Whether we like it or not, basta nasaktan ng tao, mag-re-react yan sa'yo negatively. Yun yung nire-remind ko kanina. Kapag nangyari yan, wag kayong parang tigre. Pag kinorek kayo, especially yung pastor, di ba? Kaya ng sinabi ko kanina, hindi ko maintindihan. Bakit umaating ka ng church? May binigay na ang Diyos na pastor. And His goal is to correct you kapag nasa maling, ka na, sabihin natin may mali kang ginagawa. Then kapag ginawa niyo yung role niya, nagagalit ka sa kanya. Yung question ko, bakit ka na dito? Di ba? Totoo naman. Ba't hindi ka nagtitiwala sa pastor mo? Hindi ka nagtitiwala sa mga elder mo? So, yun yung isa sa mga realization ko when it comes to ministry. Kahit gaano kaganda yung approach, sensitive yan or hindi yan sensitive yung tao na yan. Magagalit. May negative reaction pa din palagi. And the goal is, walang ganun dapat. Yes. No? Pero if ever na mangyari yun, then stay dun sa truth lang. It's okay to rebuke them out of love using the truth than hindi mo siya gagawin. Pag hindi mo siya ginawa, unloving yun. So mas magandang gawin mo na kahit masaktan ka. Then, let's pray for the person. Let's pray for the Holy Spirit, work of the Holy Spirit to convict the person. And to, maintindihan niya yung truth na sinabi mo sa kanya. Kanina sa small group, yun yung tanong ko sa mga hanawa ko. Sabi ko, what if? Sabi ko. Kasi, pwede mag-mislead eh. Kasi yung sinasabing, dapat magkaroon ng empathy. Baka mamaya sa sobrang empathy, hindi mo na sabihin yung mali. Iba yung empathy sa toleration. Toleration, yeah. Yeah, so empathy is you have concerns, you say. Kung ano yung mga bagay na nakikita mo. Yung toleration, alam mo nang mali, sige, bahala ka na, susuportahan kita dyan. That is actually unloving. Christian. Totoo. Kasi hindi yun yung tawag sa'yo. You need to rebuke one another. No, yung nga sabi ni Paul, you rebuke, pray together and rebuke one another. It's very important. That's iba din yung magiging perception ng love. Kasi minsan iniisip natin yung love dapat very comforting lang. Yeah. Pero hindi natin iniisip na yung love sometimes nakakasakit din. Kasi sinasabi natin yung katotohanan. And yung love itself, yung grounded niyan dapat, yung truth din. Truth. Totoo. Even in any relationship, di ba? Pag nagkaroon ka ng toleration,
sa mga bagay na ginagawa ng partner. Wala pa naman ang partner. Wala Wala naman. Pero kapag nagkaroon ng toleration, nasisira yung relationship eh. Same with Christian. Kapag nagkaroon ng toleration sa part ng Christian, even sa church, nagkakaroon ng domino effect yan eh. Domino effect yan. Nagkakaroon ng mga bagay na hindi dapat nagagawa. Papasok dyan yung kapag nag-correct ka, tingin sa'yo, judgmental ka na. Totoo. So parang hindi I have sister no nasa Davao siya ngayon. And a lot of sa Davao mga klase niya nasa member ng LGBT+. Sabi ko, ano ba? Uso ba yan ngayon sa mga kabataan maging member niyan? And sinabi niya sa akin, paano ko explain yung judgmental at saka yung consistency? Sabi ko, explain mo na yung judgmental walang basis sa truth. So nakita mo yung tao, pangit naman nito. That's judgmental. No? Nagkaroon ka ng opinion without basis, without knowing the person. Consistency, alam mo yung truth, alam mo yung tao, sinabi mo kung ano yung sinabi ng truth. That is not judgmental. That is actually consistency. Same with us. No? Kapag may mga nagagawa tayong, siguro pasok nga sa Christian liberty, or kapag hindi naman, tumalon tayo sa boundaries, and that is sin. Then kapag may nag-approach sa atin, hindi yun judgmental, but consistency. Nagiging consistent ngayon. Ngayon ang conclusion ko kanina, we need to love one another sa part na yan. And part of love is yung to be consistent sa bagay na yon, no? Pag alam natin may nagagawang mali, then let us love one another, show our love to one another by correcting that person. And without sugarcoating. Without sugarcoating. With that truth. Kasi kung masasaktan talaga eh. Sabi nyo nga po eh. Talagang, pag sinabi mo yung totoo, walang hindi masasaktan. kahit ako lahat masasaktan talaga. Pero sabi ko nga sa'yo, kahit gaano kasakit, magiging matured ka eh. Yung isa sa paisip mo na ginagawa niya to kasi mahal niya ako. Pag kasi ang reaction mo, ginawa yan ng tao na yan, tapos ang reaction mo kasi hindi niya ako mahal. Pangit talaga. Pero kapag ang reaction mo o nasa isip mo, ginagawa niya to kasi mahal niya ako, then magiging mapagpasalamat ka. Buti nga ginawa niya to eh. Buti pinakita niya sa akin yung pag-ibig niya. At least natama ako. Natama ako. Kaysa yung hindi yan ginawa sa'yo, pagpapakita yun. Kaya nga sabi ng Proverbs kanina, di ba? Open rebuke is better than hidden love. Totoo. Kuya, any words sa ating mga manunood? Oy, how to live by the wisdom and love of God and not but just head knowledge. I think we need to learn yung balance palagi. Even sa akin, you need to learn yung balance between empathy and knowledge. So kapag wala ng empathy, pure knowledge lang yan. Pero kapag may knowledge, dapat mag-lead yan sa atin sa empathy. When it comes to Christian living, we need to remember na not all of us are perfect. That's why we need each other. No, kaya ngayong topic natin kanina, be not wise on your own eyes. Huwag kang maging matalino sa sarili mong paningin. Acknowledge mo that we need to each other. We are sinful, even pastors need yung congregation. Minsan kasi nakakahiwalay. Pero we need each other, we need to help each other. We are simple beings saved by the grace of the Lord Jesus Christ. And the goal is to help each other, to edify one another until the Lord Jesus Christ return. So yun yung bagay na dapat natin palaging tandaan. And yung holiness is a Christian part of Christian journey. And dapat makita yun sa atin sa church and even paglabas ng church na makita sa atin yung pagiging totoong Kristiyano talaga. And hindi yan madali. Madaling sabihin, mahirap gawin. It is only by the grace of God na nandito tayo ngayon, nagsusustain. Pero hindi yan easy to do. And it's a lifetime journey na meron tayo. Yun lang, siguro. Salamat, Kuya. Thank you po sa... Thank you, Marlon. Thank you for the time. Thank you. Thank you for having me. Salamat din sa pagpunta dito. Oo nga. Tagal na. Oo. Hindi ako Kuya, pasensya. Hindi ako nasasanay na tayo yung pastor, Kuya. Hindi, okay lang. Wala. Kasi, Kuya eh. Walang problema sa akin yan. Salamat, Kuya. Gusto mo, Rico lang. Siyempre, Kuya, kita ko. Okay lang. Salamat, Kuya. Thank you din. Ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood ng aming Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church. Muli, kung nagustuhan nyo ito, like, follow, and subscribe, tsaka i-share nyo na din para mas marami pang makapanood. See you, kapatid, sa ating mga pag-uusapan pa. Paalam! Paalam, guys.